Mga kaibigan, maligayang pagding sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa sigabo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained pa. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Naharap na ngayon si Gabo sa pinakamalupit na pagsubok ng kanyang buhay. Habang lalong lumalala ang kondisyon ni Mang Rudy, nagmamakaawa si Aling Betchay na maghanap siya ng paraan upang mailigtas ang ama. Determinado, muling lumapit si Gabo kay Tatang at ipinaliwanag na kailangan niya agad ng pera para sa operasyon. Nauunawaan ni Tatang ang sitwasyon at walang pag-aalinlangan, binigyan siya ng bagong misyon. Kunin ang ginto mula kay Mr. Chan. Marami na ang nakatarget kay Mr. Chan, kaya't kailangan niyang kumilos ng mabilis. Agad siyang nagtungo sa tondo upang subaybayan si Mr. Chan. Habang nagmamasid sa labas ng jewelry shop, nagulat si Gabo nang makita si Mr. Chan na nakikipagtransaksyon sa isang babaeng pamilyar sa kanya. Hindi niya alam na isang undercover operation ng NCIA ang nagaganap at si Samantha ay nagkukunwaring negosyante. Nakikipag-ayos siya na bumili ng malaking halaga ng ginto sa mababang presyo upang maitago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Mabilis na lumitaw ang pagtataksil. Nakipag-ugnayan si Pia sa mga pinuno ng pamilyang Zafra. Ibinunyag na nasa gitna ng operasyon si Mr. Chan. Ito na ang pagkakataon nilang bitagin si Samantha. Galit si Pia na si Samantha ang binigyan ng pamumuno sa kaso. Minsang tinarget ni General Ricardo si Pia, kaya't gusto niyang alisin si Samantha sa posisyon. Lalong gumulo ang kwento, misyon ni Gabo, operasyon ni Samantha, at konspirasyon ni Pia ay sabay-sabay na nagtutulak sa mas mapanganib na direksyon. Sumugod si Gabo, handang isugal ang lahat. Nakatutok ang kanyang isip sa iisang bagay, ang gold bar ang makapagliligtas sa buhay ng kanyang ama. Habang tumitindi ang sitwasyon, sinunggaban niya si Mr. Chan ng direkta. Samantala, galit na nagpaputok si Lucas kay Samantha. Halos hindi siya tinamaan, nakatakas at nagtago mula sa mga bala. Napagtanto ni Gabo na si Samantha ang tunay na target, hindi ang ginto. Walang pag-aalinlangan, tinulungan niya ito, hinawakan ng kamay at sinabing, "Nandito ako para iligtas ka, hindi mahalaga kung sino ang kaaway." Naguluhan si Samantha, pilit na kumakawala, iniisip na kabilang si Gabo sa kalaban. Ngunit nabagabag siya sa determinasyon nito. Sa gitna ng kaguluhan, napilitan si Samantha na tumakas. Habang nagkakapalitan ng putok, nakuhang masiguro ni Gabo ang gold bar. Tumakbo siya ng buong bilis. Mahigpit na hawak ang kayamanan. Nagulat si Samantha, tinanong ang kanyang pangalan. Ibinigay ni Gabo ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit wala nang iba pang sinabi. Sa wakas, bumalik si Gabo kay Tatang. Nabigla si Tatang, hindi niya inakalang tunay na madadala ni Gabo ang gold bar. Umabot na sa bagong antas ang kwento, tapang ni Gabo, panganib ni Samantha, at pagkamangha ni Tatang ay muling naghubog sa salaysay. Maging sina Uwak at Lawin ay kumilala sa kanya. Pumalakpak sila, inamin na minamaliit nila ang talino at tapang ni Gabo. Ngumiti si Tatang at ginantimpalaan siya ng isang gold bar. Ngunit nag-atubili si Gabo. Ang tanging nais niya ay salapi para sa operasyon ng ama. Ipinaliwanag ni Tatang na mas mahalaga ang ginto kaysa pera. Kung hawak niya ito, hindi lamang siya kundi ang buong pamilya ay makapagsisimula ng bagong buhay. Gayunman, binalaan ni Tatang na may sumpa ang ginto, isang bagay na hindi pa nauunawaan ni Gabo. Itinatampok ng kabanatang ito ang banggaan ng paghihirap ng pamilya, pagtataksil sa ilalim at sumpang ginto. Itinutulak ang paglalakbay ni Gabo tungo sa mas madilim na yugto. Pitpit ni Tatang ang bigat ng mga lumang lihim. Noon pa man, sina Mang Rudy at Ricardo ay nakatuklas ng ginto sa minahan. Ngunit ipinagkanulo sila ni Mariano
ninakaw ang kayamanan at ipinagbili sa mga Jacinto. Hindi alam ni Gabo na ang kahirapan ng kanyang ama ay nakaugat sa pagtataksil na iyon. 4:00, nagmamadaling bumalik si Gabo sa ospital. Ipinaalam ng mga doktor na nagsimula na ang operasyon ng kanyang ama. Sa puso ni Gabo, iisa lamang ang pag-asa na ang gintong ito ay magbabago ng takbo ng kanilang buhay. Samantala, naghanda si Samantha para sa sariling operasyon pagsapit ng gabi. Tinawagan niya si Mr. Chan. Nag-ayos ng pagkikita sa anyo ng pagbili ng malaking halaga ng ginto. Pumayag si Mr. Chan, sabik na maibenta agad at makalipad palabas ng bansa dahil itinuturing na siyang mapanganib ng pulisya. Sa kanilang pagkikita, inalok pa ni Mr. Chan na isama si Samantha sa ibang bansa, bagay na ikinagulat niya. Ngunit malinaw kay Samantha, ang tanging layunin niya ay bilhin ang ginto. Biglang umatake ang isang grupo. Muling nalagay sa panganib ang misyon ni Samantha. Nauna nang natuklasan ni Pia ang kasunduan at determinadong bitagin siya. Sa loob ng grupo ni Tatang, tuluyang kinilala ang tapang ni Gabo. Pumalakpak sina Uwak at Lawin. Inaming minamaliit nila ang kanyang talino at lakas ng loob. Ipinagmamalaki ni Tatang ang kanyang ginawa at ginantimpalaan siya ng isang gold bar. Ngunit nag-atubili si Gabo, ang tanging nais niya ay salapi upang agad na mabayaran ang operasyon ng ama. Ipinaliwanag ni Tatang na mas mahalaga ang ginto kaysa pera. Kung hawak niya ito, hindi lamang siya kundi ang buong pamilya ay makapagsisimula ng bagong buhay. Gayunman, binalaan ni Tatang na may sumpa ang ginto, isang katotohanang hindi pa nauunawaan ni Gabo. Nagugnay na ang mga hibla ng kwento, sumpang pamana ni Gabo, mapanganib na misyon ni Samantha, at konspirasyon ni Pia ay nagtutulak sa salaysay tungo sa mas madilim na landas. Nagpatuloy ang misyon ni Samantha sa ilalim ng gabi. Tinawagan niya si Mr. Chan, nagkunwaring bibili ng malaking halaga ng ginto. Pumayag si Mr. Chan, desperado siyang maibenta agad at makatakas palabas ng bansa dahil itinuturing na siyang mapanganib ng pulisya. Sa kanilang pagkikita, inalok pa niyang isama si Samantha sa ibang bansa, bagay na ikinagulat niya. Ngunit malinaw kay Samantha, ang tanging layunin niya ay bilhin ang ginto. Biglang sumugod ang mga kalaban, natuklasan na ni Pia ang kasunduan at inihanda ang bitag. Itinulak ang misyon ni Samantha sa kaguluhan. Sa kritikal na sandali, muling lumitaw si Gabo. Iligtas si Samantha mula sa putok ni Lucas. Nagpasalamat si Samantha at tinanong ang kanyang pangalan. Ibinigay ni Gabo ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit wala nang idinagdag, saka umalis na may hawak na gold bar at kayamanang ginto. Tuwa-tuwa si Tatang. Natupad ni Gabo ang kanyang inaasahan. Ibinigay niya kay Gabo ang malaking bahagi upang mabayaran ang operasyon ng ama. Naluha sa tuwa si Bechay nang ipahayag ni Gabo na maililigtas na ang buhay ng kanyang ama. Sa ospital, inihulog ni Gabo ang pera. Nabigla si Rudy, hindi makapaniwala na nakalikom ng ganoon kalaking halaga ang kanyang anak. Sinabi ni Gabo, ito ang bunga ng aking pagsisikap, binayaran ng dugo at pawis. Bagaman nagduda si Rudy sa simula, kalaunan ay naniwala siya sa anak. Nakahinga ng maluwag si Gabo, nagpapasalamat kay Tatang sa pagbibigay ng ikalawang pagkakataon. Itinatampok ng kabanatang ito ang sakripisyo ni Gabo, panganib ni Samantha, at ikalawang pagkakataon ni Tatang. Itinutulak ang kwento tungo sa mas malalim, mas emosyonal na yugto kung saan nagbabanggaan ng katapatan, kaligtasan, at pagmamahal ng pamilya. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.